Bloom's Taxonomy. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Pag-usapan natin kasi marami nagre-request. Ano? So actually matagal pa yan pero ngayon lang ako nagkaroon ng oras. So sige, pag-usapan natin yan. Ano po? Okay, first, pag sinabi nating Bloom's Taxonomy, ang una mong tatandaan dyan, these are the skills of your brain. Ibig sabihin, ito yung kayang gawin ng utak mo. Ano? Ito yung kayang gawin ng utak natin. Ano ba yung kayang gawin ng utak natin? Simple lang. O, kaya mo mag-receive ng information. Kapag nag-receive ka ng information, that becomes knowledge. That's number one. Kapag may knowledge ka na, syempre kaya mong umintindi. Tawag doon ay comprehension. Ano po? Kapag meron ka nung dalawa, kaya mo, may knowledge ka na at kaya mo umintindi, comprehension. Ang tawag dyan, kaya mo nang gawin yung mga bagay-bagay. Tawag doon ay application. Ano? Kapag meron ka nung tatlo, the knowledge, the comprehension, and then the application, kapag kaya mong gawin yon, next one naman, so number 4, kaya mo mag-analyze sa mga bagay-bagay. Ano? Kaya mo mag-breakdown ng information. Ano po? At kung kaya mo mag-breakdown ng information, yung kabaliktaran nun, syempre, kaya mo rin mag-synthesize ng information. Ano po? Hindi ang tawag natin na synthesis. At finally, kapag meron ka ng 5, ano po, ang susunod dyan na level ay evaluation. Kaya mo na ngayon humusga, kaya mo na ngayon mag-evaluate. Ano po? Based on critical evidences. That's why meron pong 6 levels. Ano po? Ang Bloom's Taxonomy. The knowledge, comprehension, the application, analysis, synthesis, and then the evaluation. Ang una mong tatandaan is that yung 6 levels ay nahati lang po yan sa dalawa. Ano yung dalawa? Yung first 3 levels, the knowledge, the comprehension, and the application, ay tinatawag natin na lower order thinking skills. Question, sir, bakit ba yan, sir, tinawag na lower? Ano po, simple lang. Kasi pag sinabi natin lower order thinking skills, ang keyword mo dito ay these are your basic knowledge. Ano po? O kaya nga nasa baba, kasi mga foundation knowledge lang ito. Ano po? At kung foundation siya, hindi mga basics. Kaya nga, pag sinabi, ito, fundamentals lang to ha. Pag sinabing fundamentals, these are your basic knowledge. Ano po? Samantalang yung tatlong levels naman, ano po, yung tinatawag natin na analysis, the synthesis, and the evaluation, ang tawag naman dyan ay higher order thinking skills. Pag sinabi natin higher order thinking skills, may word na higher kasi ito mga complex knowledge na to. Ano? Kailangan ng complicated skills para magawa mo ang tatlong levels na yan. The analysis, synthesis, and the evaluation. O first question by Sir Nestor. Sa 6 na levels na yan ng cognitive domain, alin dyan ang pinaka-importante? Sa tingin mo? Alin kaya importante? Knowledge ba? Comprehension, application, analysis, synthesis, or evaluation? O sige, magbawas tayo ha. Dalawa na lang ititira ko. Pili ka. Alin dyan ang importante? Knowledge or evaluate? Evaluation. Ano importante dyan? O, ang tamang sagot kapag tinanong ka sa board exam, ang pinaka-importante dyan sa 6 na levels ay knowledge. Ano po, magkaroon ka ng knowledge. Bakit? Simple lang. Prerequisite ang knowledge. Kailangan magkaroon ka muna ng kaalaman. Bakit? Hindi mo magagawa ang mga susunod na levels kung wala kang knowledge. Oh, di ba? Anong sunod sa knowledge? Comprehension. Oh, maintindihan mo ba ang mga bagay-bagay kung wala ka namang knowledge? Mahirap yan. Mahirap mong intindihin mga bagay-bagay kung wala kang alam. Diba? Kapag wala kang alam, di mahirap pakisawsaw. O, di ba? Ang sunod yun, application. O, magagawa mo bang mga bagay-bagay? Makakapagluto ka ba? Di ba? Kung wala kang knowledge, di mo yun kaya. Tama? So, ibig sabihin sa cognitive domain, ang pinaka-importante po dyan ay yung tinatawag natin knowledge kasi prerequisite yan. Pero syempre, we don't settle for less. Ano po? Hindi lang dapat mag-focus tayo sa knowledge. Yes, meron tayong knowledge, kaya natin umintindi, understanding, kaya nating mag-apply application, pero syempre, we don't settle for less. Kaya nga, merong lower order thinking skills, merong basic knowledge, pero syempre, gusto nating marating ng bata ang kanyang full potential. Mapalabas ang full potential hanggang sa evaluation level. Gets ba yun, teachers? Sige, isa-isayin natin ng 6 levels of the cognitive domain according kay Benjamin Bloom. Ano po? First one, knowledge. Pag sinabing knowledge, ang keyword mo dyan, you can recall facts. Ano po? By the way, nagawa na natin ng video na merong 4 na types ng knowledge. The factual knowledge, conceptual knowledge, procedural, and then the metacognitive knowledge. Ano? Isa-isayin natin ulit. Ano? Pag sinabi natin factual knowledge, these are known to be true. Kapag alam mong totoo yan, ang tawag doon ay factual knowledge. For example, the center of the solar system is the sun. O fact yun. Kasi lahat ng tao, the center of the solar system is the sun. Tama. Ngayon naman ganito. Kapag pinagsama-sama mga facts, ang tawag dun ay number 2, yung tinatawag natin na conceptual knowledge. O concept of what? Concept of the solar system. Ano po? Kasi pag pinagsama-sama mo yung sun is the center of the solar system, Mercury is the first planet, o Earth is the third planet, o kapag pinagsama-sama mo yung mga facts, that's the concept of what? The solar system. Ano? Kapag pinagsama-sama mo ang factual knowledge at conceptual knowledge, ang sunod dyan ay number 3, yung procedural knowledge. Ano po? So, kapag sinabing procedural, may mga kaya ka nang gawin. Ano yung mga step-by-step ng mga procedures, kaya mo nang gawin. Example niya, scientific method. Ano? So, may knowledge ka about the scientific method, that's the procedural knowledge. And last one, yung metacognitive knowledge. Ito yung tinatawag natin na thinking about thinking or cognition about cognition. Ano po? That's the first level, yung tinatawag natin na knowledge.
O kapag naman tinanong nyo ako, ano naman sir yung mga words, well, depende ito. So, ano naman sir yung mga ginagamit natin na words sa lesson plan kapag knowledge level, kasama dyan ang mag-list, kasama din ang define, and kasama din dyan ang mag-identify. Kapag ginamit mo yun, matik, nasa ano siya, nasa knowledge level. O kapag meron ka ng knowledge, ang sunod dyan, level number 2, yung tinatawag natin na comprehension. Kapag sinabing comprehension, ang keyword mo dyan ay understanding. O ano yung mga kaya mong maintindihan, kasama dyan mga models, theories, framework, mga concepts, so yung kaya mong maintindihan. Pero question, bakit man natin gustong maintindihan yung mga concepts, yung models, theories, framework? Siyempre lang, ang keyword mo dyan ay meaning. Gusto mong magkaroon ng meaning ang mga bagay-bagay. Kasi the true purpose of life is to find the meaning of life. Ano po? So, mahanap mo talaga ano ang rason ng mga buhay. Bakit ba nag-i-exist ang mga bagay-bagay? Bakit ba nangyayari ang mga bagay-bagay? So, dapat mo yung maintindihan, ang tawag doon ay comprehension. Okay, ngayon naman sa ano naman yung mga keywords pag nilagay namin sa objectives sa lesson plan o kasama dyan ng summarize, explain, interpret, differentiate. Ito yung mga keywords mo para nasa comprehension level yung objective mo. Pero syempre, depende pa rin sa paggagamit mo sa sentence. Ano po? Depende pa rin sa goal mo. Next naman, kapag meron ka ng knowledge at meron ka ng comprehension, ang sunod yun yung number 3, third level, yung tinatawag natin application. Bakit ganito? Simple lang. Yung knowledge and comprehension kasi, learning to know lang yon. Nagre-receive ka lang ng mga bagay-bagay. Pero kapag hindi lang pwedeng knowledge lang alam mo, dapat yung mga alam mo, gawin mo talaga sa tong buhay. So pag ginawa mo yun, ang tawag doon learning to do, ang tawag doon third level application. Kasi syempre, mas matututo tayo kapag ginagawa natin yung mga bagay-bagay. Ano? Tapos third level, use in real life. Ibig sabihin, gamitin mo sa totoong buhay. Kasi di ba, mas naiintindihan natin yung mga bagay-bagay kapag ginawa talaga natin sa totoong buhay. Di ba? O, ano naman sa mga keywords? Kasama dyan ang solve, demonstrate, and use. Ano po? So, kapag ginawa mo sa lesson plan, so, use, demonstrate, kasi demonstrate, show and tell, ipakita mo. Tapos, solve real world problems. Ano po? So, sa mathematics and physics, pwede yung gamitin. O ngayon naman, tapos na tayo sa lower order thinking skills. Kasi mga basic lang yon. Kapag nagre-receive ng information, naiintindihan mo at nagamit mo, basic lang yan kasi kaya mong gawin. Tama? Pero syempre, we don't settle for less. Kasi prerequisite din ang mga lower order thinking skills para mapuntahan natin ang higher order thinking skills, the other 3 levels. Ano? Sige, pag-usapan natin yan. The fourth and the fifth level, yung tinatawag natin na analysis and then the synthesis. Ano? Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Ano? O simple lang, pag sinabi nating analysis, that is you break down information. Ibig sabihin, may binibreakdown kang information. Kaya ang keyword mo dyan ay from general to specific. Ibig sabihin, may broad idea ka, so i-breakdown mo. Ano po, i-analyze mo. Kasi pag sinabing analysis, breakdown of information. Ano? In other words, may kakayahan pala ang utak natin na yung buo, kaya nating hati-hatiin sa mga parte para mas maintindihan natin yung mga bagay-bagay. The meaning of life. Ano po, maintindihan natin yun. Ano naman sa yung mga objectives na nasa analysis level, kasama dyan ang compare and contrast. Di ba? Kasi kapag gumamit ka ng Venn diagram, automatic analysis yan. Ano po? Pwede din yung mga keywords like categorize and classify. Ano? So, pero marami pang iba. Next naman, fifth level of the cognitive domain is tinatawag natin na synthesis. Yung synthesis, kabaliktaran lang siya ng analysis. Ano po? Ang keyword mo dito ay from specific to general. Ibig sabihin yung mga specific informations, when you add it all together, you can form a general or yung tinatawag natin na conclusion or the bigger picture of life. Ano po? So, pag pinagsama-sama yung mga maliit, pag pinagsama-sama, sum na, nakakreate ka na ng conclusion. Ang tawag doon ay synthesis. So, kapag naman sir nasa lesson plan, ano naman sir yung mga keywords natin? Pwede dyan ng design, pwede dyan ng create, at pwede dyan ng formulate. And last one, the highest level in the cognitive domain, number 6, sixth level yung tinatawag natin na evaluate. Ano po, evaluation? Is question, sir, bakit ba sir ang evaluation ang highest level of the Bloom's taxonomy? O simple lang, kasi kailangan mo nung 5 nauna para makapag-evaluate ka. Kasi ang keyword mo sa evaluation ay judge. Mahusgan mo lang yung mga bagay-bagay kapag may knowledge ka, nagawa mo na. Ano po? Kapag may knowledge ka, naiintindihan mo, na-apply mo na sa tong buhay, analyze and synthesize. Ano po? Bigyan ko ng example. O kaya nga 'di ba, for example, sa tawag ng tanghalan, sa mga singing contest, for example lang sa TV. O yung mga kunin diyan na judge, o simply dapat may knowledge ka sa singing, the harmony, the lyrics, the technicalities of singing, etc., etc. O siyempre, naintindihan nila, understanding. O next one, application. Ano po, nagawa na nila at may napatunayan na sila. Ano po, may mga awards na sila. Ano po, o kaya mag-analyze, mag-breakdown information, kaya mag-create ng judgment. And finally, you can only evaluate, you can only judge kapag na-try mo yung mga bagay-bagay. That's the highest level, that's the most complicated or the most complex skills under the cognitive domain. That's why siya ang pinaka-highest. Ano po? Okay, sige.
I-recap ko lang yung mga pinag-usapan natin ngayon. Ano po? So, sa Bloom's Taxonomy, tandaan mo dyan, these are the skills of our brain. Ito yung kayang gawin ng utak natin. Kasi mind is very powerful. Ano po? So, yung utak natin, kaya mag-receive ng information at kaya yung i-convert para maging knowledge. That's why the first level is the knowledge. Yan ang pinaka-importante sa lahat kasi hindi mo magagawa ang mga susunod kung wala kang knowledge, wala kang idea. Ano po? At kapag meron ka ng knowledge, ang sunod dyan ay comprehension. Maintindihan mo na yung mga bagay-bagay. Kaya mo maintindihan ang mga concepts, models, theories, frameworks. Kapag meron ka ng dalawa, knowledge and comprehension, ang sunod dyan, number 3, yung tinatawag natin na application. Kasi yung naunang dalawa, learning to know lang. Pero hindi sapat ang knowledge lang, dapat i-apply mo. Learning to do, application na yan. Ano? The first 3, tinatawag natin na lower order thinking skills. Lower siya, nasa baba, kasi ito mga fundamentals lang, mga foundation. At kung mga nasa foundation, ito basic lang. Gets ba yun? Pero syempre, we don't settle for less. Yung basic knowledge, yung mga lower order thinking skills, ay gagamitin natin para mapalabas ang full potential ng bata. Kasi ang gusto natin, may lower order thinking skills, may higher order thinking skills, mas buo ang bata, makapalabas ang full potential. Ano po? Kapag meron ka ng naunang tatlo, ang sunod dyan, yung huling tatlo, the higher order thinking skills. Tinawag siyang higher kasi ito mga complex skills, medyo mga komplikado. Pero kapag kayang gawin ng bata, kayang mapalabas ang full potential niya. Ano po? Ano yung huling tatlo? The analysis. Ano po? Kapag sinabing analysis, that is the breakdown of information. Ano po? From general to specific. Gusto nating mai-breakdown para mas maintindihan pa yung mga bagay-bagay. Ano? And finally, yung kabaliktaran nito, the fifth level, the synthesis. Ito naman, from specific to general. Yung mga specific information or details, when you add it all together, you can form a conclusion. That's the general or the broadest idea. And finally, the highest level in the cognitive domain, yung tinatawag natin na evaluation. Evaluate. Siya ang highest level kasi hindi mo magagawang evaluate. Hindi ka makakapag-judge. Keyword mo dyan, judge. Kung hindi mo alam ang naunang 5. Ano po? That's the most complicated skills. Pero kapag nagawa yan ng bata, kaya niyang humusga, etc. Ang tawag doon ay evaluation. O yun lang po yung Bloom's Taxonomy by Benjamin Bloom. O yun lang, sana natuto ka sa sharing po ni Sir Nestor. Sorry kung ngayon ko lang nagawan kasi ngayon lang po naging available si Sir. And then kung nakaabot ka sa parte ng video ito, paki-like naman ng video. And then paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone. And God bless. Bye-bye.